Sa kapunta to the mood, road trip, brum brum. Gusto mga ka-fish time, this is Coach Mark. Pabalik na naman tayo dito sa episode na... Ano yun, baby? Sama nagpa-vlog ako. Kailangan ngayon talaga? Sige. O, tayo. Knock, knock. Who's there? Sana all. It's who? Na it's... Fish time! Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, welcome kayo sa channel ko. This channel is all about pets, sports, and Christianity. So please subscribe and don't forget to hit the bell notification para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload tayo ng video. TV yung inoperahan natin siya, di ba? After ng operahan, papakita ko na sa inyo kung ano yung updated na itsura niya. And by the way, napansin ko din talaga kasi habang nagbabrowse ako ng video, parang napansin ko, oo nga no, parang hindi lumaki si Sevi. 2 years na ang nakakalipas simula nung binigay siya sa atin ni Sir Villa Vicencio na, ayun, hanggang ngayon parang hindi lumalaki. And nakakaya kasi baka mamaya napapanood pa lang niya to, no? Sana magsilbing lesson to para sa atin kung ano ba talaga yung mga rason kung bakit hindi lumalaki yung arawana natin. Paano masabi? Simulan natin sa papakainin natin ng pellet. Siyempre, walang iba kung hindi si Sevi muna. Yan, tignan natin kung gaano siya ka-aggressive sa pellet. Ha? Gusto mo ba to? Sa kapunta to the mood, road trip, brum brum. Zoom zoom, sa fake, no room. Lakas. Gutom na gutom ka naman, Sevi. Lucy. Yan. Very aggressive kung mapapansin nyo mga ka-fish time, no? Yan. Tagan pa natin. Ayan. Yan. Sa mga bago dito sa channel na to, itong si Lucy ay isang high-back RTG lang. Hindi siya super high-back, hindi siya ano kung ano. Basta high-back RTG lang siya. At ang farm niya ay sa Oriental Aquatic. Binili ko siya 8 years ago. So 8 years old na tong si Lucy. At nakikita nyo naman kung gaano siya ka-aggressive kung kumain ng pellets, no? Sa mga ibang video ko pa, itong si Lucy, walang pinipiling pagkain. Kahit pakainin ko siya ng pellet ngayon, tapos pakainin ko ng hipon ngayon din, kakainin niya yun. And then, hindi lang yun ang mas nakakabilib pa dun. Pagkatapos natin pakainin ng hipon, pakainin natin ulit ng pellet, kakainin niya ulit yun. Sarap talaga kapag may arawan ng hindi mapili sa pagkain. Parang tao lang yan. Yung mga anak natin, minsan, syempre, ayaw ng gulay. Nakakainis yun. Pero kapag yung mga anak natin, kung ano yung hinain mong pagkain, yun yung kakainin. Nako, syempre bilang magulang, napakasarap nun, di ba? Ngayon, nakita nyo naman mga ka-fish time, walang camera tricks yan, ano? Pupunta tayo bigla dito. Kukuha tayo ng pellet ulit. Ha? Papatunayan natin na si Lucy hindi pihikan. Oh, aggressive pa din. Pellet na lang yan, Lucy. At kinain pa rin. So yun. At yun ang ginugol ko para kay Sevi. Kasi di ba ang high back, kadalasan nasa 5th level lang yung shine yan. Pero kung mapapansin nyo yung batok na ito, nasa 6th level meron. May mga batik-batik. Kaya hindi ko lang alam, hindi ko naman pwedeng sabihin na sobrang galing ko mag-alaga ng isda. Hindi naman yung totoo. Pero siguro swerte lang din talaga. Sana all. Kasi syempre, sa isang batch, may mga magaganda dyan eh. Kahit na batch ng high back yan, may mga magaganda dyan na baka na crossbreed ng konti sa crossback. Eh nagkataon, baka ito yung maganda yung similya na nakuha na ito ni Lucy, no? Kaya medyo meron siyang pagka-crossback. Pero hindi ko sinasabing crossback na to, mga ka-fish time ha. High back pa rin to. Pero ang swerte lang kasi yung batok niya, meron mga batik-batik ng ginto. So ayun, banat naman tayo kay Baby Sevi. Ano ba talaga ang update ni Baby Sevi, no? Sa mga hindi nakakaalam,
binubuksan ko lang yung ilaw ng mga aquarium ko sa tuwing magpapakain ako sa kanila. Full day, hindi ko binubuksan. Siyempre, kahit pa paano, kailangan natin magtipid-tipid ang mahal na ng gastusin ngayon. And anyway, ayun, etong si Baby Sevi, dinonate sa atin yan dito para alagaan ng maayos. Pero parang hindi na alagaan ng maayos dahil yung size niya, hindi pa rin ganun kalaki. 2 years siyang nandito sa Mac Daddy house, pero ganun pa rin. Mapapansin nyo, yung fins niya, fully ano na talaga, healed, no? Fully healed na ang fins niya. At ang ganda, kung mapapansin nyo, ang kinagandahan sa kanya, para siyang eroplano. Kasi talagang bukang-buka yung mga palikpik niya, mga fins niya, lalong-lalo na yung buntot, mga ka-fish time. Yung buntot niya, yun yung nagdadala talaga sa kanya dahil para siyang pamaypay, bukang-buka. At update naman sa gill curl niya. After few months talaga mga ka-fish time, hindi pa ganun katumutubo yung gill. So sana makomment nyo kung ganun ba talaga katagal ang pagtubo ng gill sa mga arawana kapag inoperahan or synergery natin ng gill curl. So ayun, katapos ng ilang buwan, simula nung ginil curl natin siya tsaka fin enhancement program natin siya, no? Hindi siya kumain agad, mga ka-fish time. Yun yung update, pero hindi ako sumuko at hindi din ako kasi tinry ko eh. Hindi ako sumuko na pakainin pa rin siya ng pellet. Gusto ko kasi yun talaga sana, yung maging regular diet netong ni Baby Sevi. Kagustuhang malaman kung kumakain pa ba si Baby Sevi o talagang wala nang gana. Di ba? Sinubukan ko naman siya pakainin ng hipon. At kinain naman niya yun. At nilagyan natin ng pellet, kinain pa rin niya yun. And after nun, inubos ko lang yung stock ng hipon na yun. And then, strict diet na ulit ako. Yun yung ginawa ko dito kay Baby Sevi. Pellet lang ng pellet ng pellet. Pag hindi kinain, tanggal. After 5 minutes, hindi kinain, tanggal. Kinabukasan, pagkalapag ko, hindi kinain, tanggal. Hanggat sa nalaman ko na yung style, mga ka-fish time. Kasi meron tayong, sa ARG1, meron tayong malaking butil ng pellet at meron ding maliliit. Ang napansin ko, dati, kapag itong binilagay natin kay Sevi, hindi niya basta-basta kinakain. Kaya naman, tinry kong maliliit, kinakain niya. So, ayun, pwede nyo ring itry yun. Pero ngayon, mga ka-fish time, ito yung first time na papakainin ko siya ng malaking butil ng pellet. Mga ka-fish time, sa mga hindi pa nakaka-follow sa ibang social media platform natin, dito sa Mac Daddy TV, no? I-follow nyo lang kami sa TikTok, Instagram, and Facebook page. Ganun pa rin yung pangalan, Mac Daddy TV. Tignan natin kung kakainin. At kinain naman, mga ka-fish time. Kitang-kita naman, walang camera trick yan. Kinain. Hindi ko kontrolado ang utak ni Baby Sevi, no? Ilang, nilawa. Kakainin niya maliliit na butil. So, ngayon, since katulad na sinabi ko kanina, first time lang natin yung pakainin ulit ng malaki. Papakita natin, itatry natin, pakainin siya ng maliliit na butil. No? Tingnan natin kung kakainin niya. At kinain niya. Ayun, mga ka-fish time, siguro may factor yung malaking butil ng ARG1. Baka medyo matigas pa sa mga maliliit na Asian arowana, katulad netong ni Baby Sevi na naging baby na forever, no? Ayun, very good, ha? So, kinakain niya yung pellet. Meron tayong progreso, mga ka-fish time. Madaling salita, huwag tayong panghinaan ng loob sa mga alaga nating arowana. Diba? Kasi katulad nga nito ni Baby Sevi na talagang hindi siya kumain, nakikipagmatigasan sa akin. Ang pellet kasi, doesn't matter kung anong brand, no? Pero ako nasanay lang talaga ako sa ARG1. Pero ang pellet kasi, ang pinakamaganda dito, kahit i-search nyo pa yan sa Google, lahat ng nutrisyon ng pagkain ng isda na makukuha ay nandito sa pellet. Ang advantage pa ng pellet, mga ka-fish time, hindi katulad ng mga raw food, ini-store pa natin siya sa freezer. Tatanggalin natin sa freezer, i-defrost natin, tapos ayun, hihiwain pa natin, di ba? So, maproseso siya, mga ka-fish time. Hindi katulad ng pellet. Bukod sa kompleto ng nutrisyon dito, no? Isang bukas mo lang, pakainin mo lang, salpak mo lang,
boom, tapos. Sana, finish na. Sana na-inspire kayo at huwag kayong susuko sa isda ninyo. Kasi katulad nga ni Sevi, ayun, kahit paano natin train siya. Trainable ang mga arawana natin. Kaya ayun, always remember,